Pagkatapos nilang kumain ay dumaan muna sila sa 7-Eleven para bumili ng babauning sa loob ng hotel. Bumili ng flavored beer si Wayne. Siguro nasa 10 bote. May ideya si Yvette sa mangyayari at dahil maaga pa lamang ay nasa arrival area na ng airports si Anika. Ito ay para abangan ang pagdating ng kanyang afam na si Wayne. Nagkakilala sina Wayne at Anika sa isang dating site. Halos 2 taon din silang magkaulayaw sa chat hanggang magkaroon ng relasyon. Si Wayne ay isang pribadong empleyado sa US. Sa edad na 48 ay binata pa ito. 6 feet ang height at may katamtamang pangangatawan. Puti, may kagwapuhang taglay. Si Anika naman ay galing sa isang simpleng pamilya. 5 silang magkakapatid at pangatlo siya. Edad 23 na siya pero wala pa ring asawa. Nagkaroon na rin ng ilang mga relasyon pero wala siyang nakatuluyan. Maganda si Anika, baling kiniita ng katawan niya at may taas na 5 feet at 5 inches. Medyo luminaw ang kutis dahil sa mga ginagamit na sabong pampaputi. Kalahating oras na nag-aabang si Anika. Lahat ng mga taong foreigner na lumalabas sa arrival area ay isa-isa niyang tinitingnan. Hanggang sa matanaw na niya si Wayne na nasa malayo pa lamang. "Wayne, I'm here!" Sigaw ni Anika na hindi kaagad siya nakilala. Nang mapatingin si Wayne ay kaagad na nagmadaling lumapit sa kanya. Sabay na niyakap, binuhat siya nito. Malaking tao si Wayne, napapatingin naman ang ilang mga taong naroon sa airport. May ilang natutuwa at may ilang nakasimangot. Ito yung mga mapanghusgang kaisipan. Pero ganun pa man, pakiramdam ni na Wayne at Anika ay sila lamang ang tao sa paligid. Halos 5 minuto ring buhat at halik ni Wayne si Anika. Bago niya ito ibinaba. "You are really more beautiful in person, honey. So I did everything to come here to the Philippines to see you." Kasunod nga ay pumara na ng taxi ang dalawa para tumuloy na sa isang hotel. Kagaya ng pinag-usapan nila. Habang nasa taxi ay hindi naman mapigilan ni Anika ang mag-isip at kabahan. Alam niya na may mangyayari na sa kanila ni Wayne. Kinakabahan siya kasi ngayon lamang niya makakasama si Wayne ng personal. At hindi niya alam kung ano talaga ang totoong ugali nito. At ang isa pang ikinatatakot niya, alam niya na malaki ang dinadala ni Wayne na American sausage. Nakita niya na ito nung nag-video call sila ni Wayne, kaya hindi talaga niya mapigilang mag-isip. Nakarami na siya ng boyfriend pero hindi pa siya nakaranas ng kasinlaki ng kay Wayne. Hindi niya alam kung paano niya ito kakayanin. "And what are you thinking? Are you afraid? Are you nervous? Don't worry, I'll take care of you. Remember that I love you very much, okay?" Sa sinabi ni Wayne ay nakaramdam ng comfort si Anika. Nabawasan ang kaba niya. Alam naman niyang mabait si Wayne. Sa tagal na rin ng pagchat-chat nila. Sa katunayan pa nga ay malaki ang tulong na naibigay ni Wayne sa kanya, lalo na pagdating sa financial.
Napagawa niya ang bahay nila at nakapag-aral ang mga kapatid niya. Hindi nagtagal, dumating na sila sa hotel. Matapos ayusin ni Wayne ang lahat sa receptionist ay umakyat na sila papunta sa kanilang kwarto. Pagdating sa loob, hindi na napigilan ni Wayne ang kanyang sarili. Kaagad niya siniil ng halik si Anika na siya namang sinabayan ng dalaga. Gigil si Wayne, kaya nawala na rin ang kaba ni Anika. Dahil sa gwapo talaga ni Wayne at ngayon lamang makakatikim ng imported na white chocolate si Anika. Dahil mahusay nga si Wayne, kinaya naman ni Anika ang lahat. Dahil mahusay nga si Wayne, kinaya naman ni Anika ang lahat. Masayang masaya si Anika dahil napagtanto niya at napatunayan na mas masarap ang hatid ng mataba at kulay puti na tsokolate. Hanggang sa nawala na siya ng ulirat, nakatulog siya. Kinabukasan, hindi kaagad makabangon si Anika. Naaalala niya ang unang pagkakataon na nakuha ni Arnel ang kanyang iniingatang pechay. Pareho naramdaman niya ngayon kay Wayne. Si Wayne na ang nagbukas ng pinto para kunin ang breakfast na dinala ng room boy. Bumangon na si Anika na masarap ang mga ngiti. Sabay na silang kumain ni Wayne. Masayang masaya din si Wayne sa kanya. Tinatanghalian na sila ni Wayne na nag-check out sa hotel. Kaagad na tumuloy sa airport para sumakay sa domestic flight na pinareserve nila. Bago mag-alas 2 ng hapon, ay nakarating na sila sa bahay ni Anika sa Bohol. Naghihintay sa kanila ang nanay at tatay ni Anika, mga kapatid at ilang mga kamag-anak. Pagkapasok nga sa bahay ay kaagad na nagmano si Wayne sa mga magulang ni Anika na siya kasing tinuruan na ni Anika si Wayne kung paano at bakit kailangan magmano bago pa sila dumating. Tuwang-tuwa naman ang lahat kay Anika at lalo na kay Wayne. Si Wayne naman ay masayang masaya rin sa nakikitang pagtanggap sa kanya ng mga tao. Lalo na at maganda ang lugar ni Anika. Malapit sila sa dagat. Mula sa bahay ay natatanaw na ang malinaw at kulay asul na tubig dagat. Kaagad nga ay nagyaya si Wayne na maligo na kaagad sa dagat. Pinagbigyan naman ni Anika. Halos ayaw pa na umahon ni Wayne. Kinagabihan ay ipinasyal naman ni Anika si Wayne sa bayan. Hindi naman kalayuan mula sa bahay nila. Isang sakay lang ng tricycle. Dito sa bayan ay nakita naman ni Anika ang high school classmate na si Yvette. Nagtitinda ng mga inihaw na pagkain. May barbecue, isaw, sausage o hotdog, may balot at marami pang iba. Kaagad nga lumapit si Anika kay Yvette kasama si Wayne para bumili. Nagulat naman si Yvette at tuwang-tuwa nang makita si Anika. Buong pagmamalaki namang ipinakilala ni Anika kay Yvette ang kasintahang si Wayne. Masaya naman si Yvette para kay Anika. Mabilis ang kamay ni Wayne na siya namang nahihiyang inabot ni Yvette. Hello Yvette? Kamusta ka? Nakangiti si Wayne na halatang pinilit magsalita ng Tagalog na natutunan kay Anika. Habang abala sa nilulutong barbecue at hotdog ay panay naman ang pag-uusap nila Yvette at Anika.
No boyfriend since birth si Yvette. Mas pinili kasi niya ang pag-aaral. Maganda naman si Yvette, natural ang kulay na morenang Pilipina. Kasabayan niya si Anika, kaya lang masyadong palakaibigan si Anika at nakarami na rin ng boyfriend. Kaya pinatigil na ng magulang sa pag-aaral. Kagagaling lang ng Maynila si Yvette. Nagbakasyon lamang siya ng ilang buwan. Sa susunod na pasukan kasi ay gagraduate na siya sa kursong BS in Secondary Education. Hindi alam ni Yvette kung saan kukuha ng pantustos sa pag-aaral niya. Mula first year hanggang third year kasi ay sarili niyang diskarte. Kung ano-anong sideline ang kanyang ginawa. Kahit mahirap ay nairaos niya. Ang problema ngayon, mas mahirap ang huling taon niya dahil kailangan niyang tutukan ng mga academics niya. Dapat wala siyang iisiping bayarin. Kaya lang, sino naman ang tutulong sa kanya? Tanging ang sarili lamang niya ang inaasahan niya. Wala na kasi siyang pamilya kundi ang sa tiyahin niya na lamang siya nakikipisan. At mas gugustuhin na nga lamang ng mga ito na tumigil na siya sa pag-aaral at magtrabaho na lamang. Ayaw naman niyang i-give up ang pangarap niya. Basta ang tanging alam lamang niya ngayon ay gagawin niya ang lahat ng paraan. Di nagtagal, nagpaalam na rin sina Anika at Wayne kay Yvette. Napabulong pa si Yvette. Grabe, ang swerte naman ni Anika. Ang pogi ni Wayne. Nagligpit na rin ang paninda niya si Yvette. May natirang konti pero okay na rin ang benta niya ngayong araw. Pagdating niya sa bahay bago matulog ay nagbukas muna siya ng Facebook. Kaagad niya napansin ang isang friend request. Nang tingnan niya ito, nagulat siya dahil si Wayne ang nag-add sa kanya. Napaisip si Yvette kung i-accept ba niya si Wayne. Iniisip niya na baka hindi alam ni Anika na nag-FR sa kanya si Wayne. Baka may gusto si Wayne sa kanya. Napaka-assuming ko naman. Bulong ni Yvette sa kanyang sarili. Natawa na lang din siya mag-isa. Sa huli ay hindi niya pinansin ang FR ni Wayne sa kanya. Makalipas ang 2 linggo ay nalaman niyang nakaalis na si Wayne pabalik ng US. Nalaman niya kasi friend niya sa FB si Anika. Makalipas pa ang 1 buwan, tapos na ang bakasyon ni Yvette. Kinailangan na niyang bumalik sa Maynila para mag-aral. Kahit kulang ang naipong pera, lakas loob siyang umalis. Kailangan niyang sumugal para sa pangarap niya. First sem pa lamang ay ramdam na ni Yvette ang hirap financially. Bayad sa boarding house, gastos sa pang-araw-araw, at kung ano-ano pang bayarin sa eskwelahan. Lutang ang isip, babataas ang kanyang daliri sa kanyang FB. Scroll lang siya ng scroll hanggang muli niyang nakita ang FR ni Wayne. Sinubukan niyang i-stalk muna ito. Wala namang masyadong post si Wayne. Iniisip niyang wala na siguro itong account ni Wayne dahil ilang buwan na rin ang FR nito sa kanya. Naisipan niyang i-click ang accept. Nakiramdam siya at wala namang paramdam si Wayne. Nang magla-log out na siya ay, "Thanks, how are you, Yvette?" Chat ni Wayne. Nabigla si Yvette dahil hindi niya inasahan na mag-chat sa kanya si Wayne. Hindi kaagad siya nakapag-reply. Iniisip niya kung ano ang sasabihin niya. At kung mag-reply man siya, baka mabasa ni Anika.
at baka isipin niyang may gusto siya kay Wayne. Pero siguro naman wala namang masama kung sagutin ko lang si Wayne sa mga tanong niya. Salita ni Yvette sa kanyang sarili. Nagsimula na ngang mag-reply si Yvette sa chat ni Wayne. Dito na nagsimula ang pagkakaibigan ng dalawa. Hanggang sa nabanggit na nga ni Wayne na nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ni Anika. Noong una, ayaw pa sana sabihin ni Wayne ng dahilan. Pero napilit siya ni Yvette. Nalaman pala ni Wayne na niloko siya ni Anika. Dahil nahuli niya na nakipagkita pa pala si Anika sa ex-BF niya. At na-confirm ni Wayne na nagkabalikan sila. Sabi pa ni Wayne, malabo nang magtiwala uli siya kay Anika. Hanggang sa 2 araw na hindi nakapag-chat si Yvette kay Wayne. Sobrang nag-alala si Wayne sa kanya. Ang totoong dahilan kasi, kailangang isanla ni Yvette ang kanyang cellphone para makahabol sa prelim exam. Natubos naman niya matapos siyang mag-sideline ng trabaho. Nang muling mag-online si Yvette, nabasa niya ang lahat ng chat ni Wayne. Mga tanong kung bakit hindi na siya nag-o-online. Ano ang nangyari sa kanya? Nagkasakit ba siya? Dito nga ay napilitang sabihin ni Yvette ang totoong dahilan. Medyo nainis naman si Wayne. Ayon kay Wayne, bakit daw hindi nagsabi si Yvette ng problema niya? Nakahanda naman siyang tumulong. Napaisip naman si Yvette kaya kahit nahihiya, humingi na rin siya ng tulong kay Wayne. Kinabukasan niya, ang nakataya. Kailangan niya makatapos ng pag-aaral. Nangako naman si Wayne sa kanya na tutulungan siya, pero may kapalit. Ang kapalit ay isang gabi at may mangyayari sa kanilang dalawa. Ang iniingatang perlas na silangan niya ang gustong kapalit ni Wayne sa pagbigay niya ng tulong. Pumayag si Yvette. Wala namang kamalay-malay si Yvette na ilang araw nang nasa Maynila na si Wayne. Kaya nagulat siya nang sabihin ni Wayne na magkita sila. Iniisip na lang ni Yvette na bahala na, total. Ako lang naman ang makakaalam na magkikita kami ni Wayne. Kinabukasan, araw ng Sabado, nagkita ang dalawa. Hindi makapaniwala si Yvette. Lalong gumwapo ngayon si Wayne. Kaagad na nag-request muna si Yvette na kung pwede, kumain na muna sila. Pumasok na muna sila sa Jollibee. Gutom na gutom si Yvette. Naghalo kasi ang kaba at problema niya. Nahahalata siya ni Wayne. Kaya pinakakalma naman siya nito. Pagkatapos nilang kumain ay dumaan muna sila sa 7-Eleven para bumili ng babauning sa loob ng hotel. Bumili ng flavored beer si Wayne. Siguro nasa 10 bote. May idea si Yvette sa mangyayari at dahil NBSB siya at V pa siya, hindi maalis sa kanya ang takot. Pagdating sa loob ng hotel, hindi naman kaagad na pinilit siya ni Wayne. Dahil busog pa naman siya, nagsimula na silang mag-inom. Nang maubos nila ang beer, bagsak si Yvette sa kalasingan. Hindi naman kasi siya sanay uminom ng alak. Naramdaman na lamang niya na tumabi sa kanya si Wayne. At naramdaman niya may ginawa. Kinabukasan, nagising siyang may kirot na naramdaman. May bahid at wala na ang iniingatang perlas ng silangan.
Iyak nang iyak si Yvette. Sa isang iglap na wala ang iniingatan niya. Pero wala na siyang nagawa pa kundi ang maawa na lamang sa kanyang sarili. Nagpaalam na si Wayne sa kanya at bago naman lumabas, inabot nito ang pinag-usapan nila. Malaki-laking digits din. Nakapagbayad si Yvette sa mga bayarin niya sa school at sobra-sobra pa ito. Hanggang sa dumating na ang pinakahihintay niyang araw. Ang araw ng pagtatapos niya sa kolehiyo. Hanggang sa magsimula na nga magtrabaho si Yvette. Hindi siya makapaniwala na nagawa niya ang bagay na ito. Ang maabot ang kanyang pangarap. Hanggang isang araw, bigla na lamang nag-chat si Wayne sa kanya. Nangamusta at nag-umpisa na naman ang kanilang pag-uusap. Masaya naman si Yvette. Makalipas ang isang taon, niyaya siya ni Wayne na magpakasal na.